ito, di ba, kape? Kape ito na walang asukal. Subukan nga ninyo mag-inom ng kape na walang asukal, di ba, mapait? Ganun din ganun din yon. Di halimbawa ng buhay natin. Alam mo ang Panginoon kung anong halimbawa para sa atin. Di halimbawa tayo ng mga langgam. Ang mga langgam ay walang pahinga. Kahit sila maliliit, hindi sila nagpapahinga. Nagtatrabaho sila araw man at gabi para mag-imbak ng pagkain. Ang mga ibon na maya ay pinapakain ng Diyos. Tayo, diba? Ang mga tao na tamad ay naghalukit-kit kung kumita lang sila ng maliit. Kumita lang sila ng 1 kilo, makabili lang sila ng 1 kilo araw-araw at makakain araw-araw. Naghalukit-kit na sila. Di na sila nagtatrabaho para sa bukas. Pero yung mga langgam, araw-gabi sila nagtatrabaho. At sila ay tulong-tulong araw-araw. Tulong-tulong sila, nagbubuhat ng pagkain nila, naghahanap ng pagkain nila. Para pagdating ng tag-ulan o anumang bagay na mangyayari sa mundo, sila'y nakakakain at nakapagpahinga. Pero yung tao, puro ano tawag nito. Tapos ang iba pa ng mga tao ay mapupurol ang utak, hindi tulad ng mga langgam na lumilipad lang sa kalangitan, naghahanap ng pagkain at umaasa sa Diyos na ipinapakain sila. Ang tao gumagawa na kung ano-anong kabalaghan sa kanilang buhay, hindi kontento sa kanilang mga kinikita araw-araw. Maliban pa dun, nagiging mapurol ang iba, mapurol ang utak. Tingnan mo, umaasa sa AI, mga kunti na pangit. Ang akala nila maganda na yon, mga ginagawa nila. Ang iba nagpo-post ng mga fake news at hindi totoo. Tapos binabaliktad pa ang tama. Ang tama ginagawang mali, ang mali ginagawang tama. Yun. Ay di anong nangyari? Di ba karma pa mo? Karma pa mo. Saan na yung nagdadaldal dati sa social media na ang Pilipinas ay magkaroon ng mga kalamidad? Di ba wala? Kasi pinaproteksyonan ng Diyos yung mga tao na umaasa sa Kanya. Magkaroon man ng kalamidad, pero ang proteksyon ng Diyos nandoon pa rin. Bakit? Nandito yung mga lingkod ng Diyos na totoo Lalo na yung peacemaker. Naghatid ng kapayapaan. Ang ano kasi namin, hindi reliyon, kung hindi relasyon. Naghatid ng kapayapaan. Naghatid ng kaayusan na namamagitan sa lahat ng bagay at humihingi ng Diyos sa Diyos ng tulong at saklolo. Kaya yung mga bagay na yon, mangyayari man yon kasi nakasulat naman yun sa Biblia. Tapos yung iba, ang mga totoong mga mananampalataya ay pinapatay. Paano magtatagumpay ang bansa ng ganon? Walang tiwala sa Diyos. Ang totoong mga mananampalataya ay pinapatay. Ang nagsasabi ng totoo ay binabalitad. Ang mali ginagawang tama, ang tama ginagawang mali. Kasi mali daw yun. Hindi pwede yun. Sa mata ng Diyos, sa puso ng Diyos, hindi nakakaligta yun. Kahit sa madilim, kita ng Diyos ang ating mga ginagawa. Iniisip natin. Tulad dito, kape. Nakalagay sa tasa, iniinom. Pero ito, walang lasa. Pag ang kape nilagyan ng asukal ay matamis. Tulad din yan ng dila ng tao. Magaling manalita. Maganda. Matalino. Pero nabubulag sa katotohanan. Yun.
Kaya nagkaganon ang bansa. Oh, ang taong matalino, di ba? Yung hari na matalino, iniingatan ng Diyos ang kanyang bansa, lalo na ang may takot sa kanya. Tulad ni Haring Solomon. Si Haring Solomon, wala masyado ang kasaysayan niya sa Biblia at iba ang kasaysayan niya. Pero sa simula, anak siya ni Haring David. Siya ay ang proteksyon ay nasa kanya. Sa bandang huli, taliwas ang kanyang mga ginagawa dahil sa mundo na taliwas sa kanyang iniisip. Kaya ang tao, iba-ibang kaisipan ang iba. Kaya ang iba pinatagumpay ng Diyos. Saan galing ang ibang tagumpay? Na kung lumapit ka rin sa dyablo, may tagumpay din kung wari lingkod ng Diyos. Ganun yun. Kaya kung saan man kayo ngayon, makinig kayong mabuti. Yung ninyo, hindi masama magbablog, hindi masama yung vlogger ka, pero yung mga content na maayos ba? Yung mga content na hindi ibang tao ang kinukuntin, kundi ang sarili mo ba? Sarili mo ang kinukuntin mo, at hindi mali, kahit sumayaw ka lang na dyan, hindi mali ang iyong ginagawa. Ang pakipagdigma, ganun din. Pag mali, mali yun. Hindi masama ang makipagdigma para maayos ang kaayusan sa bansa. Pero kung pakipagdigma at marami naman nadadamay na mga mamamayan, hindi tama. Kasi marami na, lalo na kung kalapit bansa ay nadadamay sa inyong sigalot. Kaya ang dalangin ko lang na ang Pilipinas hindi makikiisa sa bansang maraming mga sigalot eh. Sana may isip din ang presidente namin na hindi makikisali sa anumang bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Kasi ang Diyos ang nagsisimula ng kaayusan eh. Ang Diyos ang nagbibigay ng pag-ibig. Wala kasing pag-ibig kung puro karanasan na lang ang inaatupag. Paano na lang ang bansa? Napunta sa pipighati, pagkawasak. Kung ganun ang kaisipan ng tao na puro na lang pakipagdigma. Kung isang karanasan, tapatan din ng isang karanasan, walang mangyayari. Kung walang kaayusan na pakipag-usap, ganun ang nangyayari. Kasi kung isang karanasan, tapatan din ng isang karanasan, walang bunga na maayos. Kung ano ang bunga, kung ano ang puno, yun din ang bunga. Kasi nakasulat naman yun eh. Ang lahat na aking sinasabi, nakasulat yun sa Biblia. Hindi yun haka-haka. At hindi yun nakakuha din sa AI. Kung kayo, mahilig kayong mag-post galing sa AI, hindi pwede yun. Kaya kayong mga ngaral, magsabi kayo ng totoo para sa kaligtasan ng ating bansa. Huwag ninyo ang itago ang tama. At huwag ninyong balitarin ang lahat ng bagay para hindi tayo parusahan. Kasi ang Diyos ay nagpaparusa sa maling akala. Ngayon, kamusta na? Diba maraming Pilipino na nasa ibang bansa ngayon? Nakakatulong ba? Diba karanasan lang din yun ang nangyari sa kanila? Dati ang yabang-yabang sa social media, pinagyayabang, ang galing ng amo namin, mga ginto namin, diba? Hasta mga ginto, hasta mga suot, ginto. Yung katawan lupa mo, ginto. Diba hindi? Nabubulok. Kaya nga hindi dapat natin ipagmalaki kung anong mayroon tayo. Kasi panghitulad lang tayo sa mga tulad ng kape, mapait kung walang asukal.
matamis kung mayroon asukal. Masarap kung may gatas. Oh. Pero mag ano ka ng gatas, ng milk na walang asukal, 'di ba matabang? Lasang totoo. Tulad ng kape, totoo siyang mapait pag wala siyang asukal at puro. Pero kung may asukal, iba na yung lasa. 'Di ba? Ganun din yung tao. Masarap manalita kasi punong-puno ng ingredient ang bibig. Tulad ng mukha, pugi, maganda, pero anong mayroon sila? Masaya ba? Masarap ba? Oh, masarap kasama ng una. Bandang huli, nakikita na ang totoo. Babay na sa inyo. God bless sa inyong lahat.